Noli Me Tangere ng Pangkat 3, Kabanata 37, ang Kapitan General. Sa kabanatang ito ng Noli Me Tangere ang makataong pamumuno ng Kapitan General na siyang may pinakamataas na pwesto sa lipunan ngunit hindi naghahari-harian. Kinausap ng Kapitan General ang binatang nakadalita ni Padre Damaso nang ito'y lumabas sa kalagitnaan ng sermon. Sumunod niyang hinarap ang mga referensya sa bayang iyon. Sina Padre Sibilia, Padre Martin, Padre Salvi at iba pang mga praile. Binanggit din nila ang pagkakasakit ni Padre Damaso kaya't wala siya sa araw na iyon. Sumunod namang humarap sa General sina Kapitan Tiago at Maria Clara. Pinuri ni General ang katapangan nito sa pagitna sa away ni Ibarra at Damaso at ang pagbabalik ng hinahon ni Ibarra dahil na rin sa kanya. Kalaunan ay dumating na rin si Ibarra upang makausap ng General. Ipinaalala naman ni Padre Salvi na ang binata ay ex-komulgado ngunit hindi ito pinansin ng padre. Malugod na binati ng General si Ibarra at pinuri sa ginawang pagtatanggol nito sa alaala ng kanyang ama. Napansin ng General na medyo nabalisa si Maria, kaya sinabi niyang nais itong makaharap bago umalis patungong Espanya. Malalaman sa pag-uusap ng binata at Kapitan General na kilala ng binata pati ang pamilya ng Kapitan General sa Espanya. Ipinamalas din ng General ang paghanga sa katalinuhan ni Ibarra. Tinanggihan ito ni Ibarra sa magalang na paraan. Binanggit ng General kay Ibarra na kausapin si Maria at inihabilin na papuntahin sa kanya si Kapitan Tiago. Itinagubili naman ng General sa alkalde mayor na protektahan si Ibarra upang maisakatuparan nito ang mga layunin ng binata. Dumating si Kapitan Tiago at pinuri ito sa pagkakaroon ng mabuting anak at mamanugangin. Nagpresenta rin ang General na maging ninong sa kasal. Samantala, si Ibarra naman ay nagpunta sa silid ni Maria ngunit sinabi sa kanya ni Sinang na isulat na lamang nito ang kanyang sasabihin dahil sa mga oras na iyon ay gumagayak sila papunta sa dulaan. Kabanata 38. Ang prosesyon. Ang mga kaganapan ay nakasentro sa idaraos na prosesyon at mga nakatakdang gawain ng General ng araw na iyon. Ang mga paputok at sunod-sunod na pagtunog ng mga kampana ay hudyat ng pagsisimula ng prosesyon. Lahat ng nakaisa ay may daladalang mga kandila at parol. Ukol sa San Juan Bautista, San Francisco, Santa Maria Magdalena, San Diego de Alcala at Mahal na Birhen. Ang karo ni San Diego ay hinihila ng anim na Hermano Tercero. Magkakasamang naglalakad ang Kapitan General, mga kagawad, Kapitan Tiago, Alkalde, Alperes at Ibarra. Sa harap ng bahay ni Kapitan Tiago ay may isang kubol. Pinangunahan ito ng tatlong sakristan ang pila ng prosesyon. Ang mga agwasil at tinitini naman ay may dalang mga pamalo. Sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago, inihinto ang mga karo at andas ng mga santo. Maya-maya isang batang lalaking may pakpak, nakabotang pangabayo, nakabanda at may bigkis ang lumabas. Sumunod naman ay ang pag-awit ni Maria. Napukaw ang atensyon ng binata nang ito ay kausapin ni General tungkol sa hapunan kung saan kailangan nilang pag-usapan ang pagkawala ng dalawang sakristan na sina Crispin at Basilio. Kabanata 42, Mag-asawang Des Espadana. Inuulit ko, Kabanata 42, Mag-asawang Des Espadana. Lahat ay hindi mapanatag at nalulungkot dahil sa pagkakasakit ni Maria Clara. Tumawag na ng doktor si Kapitan Tiago at ngayon ay kasalukuyang pinagpipilian nila ni Tia Isabel kung saan maglilimos, sa krus ng tunasan na himalang lumaki o sa krus na matahong na nagpapawis. Sa bandang huli ay napagpasyahan ng dalawa na parehong lumisan at pumunta sa mga ito. Doktor ni Maria Tiburcio de Espadana at ang kanyang may bahay na si Victorina.
Kasama rin nila ang kamag-anak na si Linares na dumating pa mula Espanya. Kasunod nilang dumating si Padre Salvi at ipinakilala ng mag-asawa si Linares. Nag-aaral ng manananggol sa Espanya at pamangkin ni Don Tiburcio. Nabanggit ni Kapitan Tiago na kadadalaw lamang ng Kapitan General sa kanilang tahanan. Lubos na ng hinayang ang ambisyosang ginang at nahiling na sana ay noon pa nagkasakit si Maria Clara. Hinanap naman ni Linares si Padre Damaso kay Padre Salvi upang ibigay ang hatid niyang sulat mula sa Espanya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay pinuntahan nila si Maria Clara na binabantayan ng mga kaibigan nito. Sinimulang eksaminin ng doktor si Maria Clara at sinabing may sakit nga ito. Mga inirekomendang gamot, liquen at gatas, harabe de altea at 2 pildoras de sinaglosa. Si Linares naman ay natulala at nabighani ng husto kay Maria, na ipinakilala naman ni Victorina sa dalaga. Ang pari ay hindi pa lubusang magaling, ngunit inuna nitong gawin ang pagdalaw kay Maria Clara. Doña Victorina, na pagkakamalang isang Orfea at may gulang na 45 at may gulang na 45. Noong kabataan ng Donya ay masasabi rin na maganda ito, ngunit pangarap na nito talagang makapangasawa ng isang mayamang dayuhan. Sa pamamagitan nito, siya ay mapapabilang sa alta sosyedad at titingalain din ng karamihan. Nakapangasawa na mahirap, Tiburcio de Espadana. Sa edad nitong 35, higit pa itong matandang tingnan kaysa kay Doña Victorina. Ito ay isang maralita at edukadong taga-Espanya na itinaboy ng kanyang mga kababayan sa Extremadura at naging palaboy hanggang mapadpad siya sa Pilipinas sakay ng barkong Salvadora. Hindi ito sanay sa biyahe at naputulan pa siya ng paa. 15 ng araw na niya mula na dumating sa Pilipinas nang siya ay natanggap sa trabaho dahil na rin sa mga kapwa Kastilang kanya nakapalagayang loob. Pinayuhan din siya ng mga ito na magpanggap na lamang na mediko sa mga nayon na ang tanging puhunan ay ang kanyang pagiging Kastila. Siya ay naglakas loob na magpanggap na doktor sa nayon. Dati lang siyang tagalinis at tagapagpabaga ng mga painitan sa pagamutan ng San Carlos sa Espanya. Ngunit pagdating sa Pilipinas, naging ganap siyang isang doktor dahil na rin sa katangahan at tiwala ng mga Indio. Nagsimula sa mababang paniningil hanggang sa tumaas ng tumaas at naging kakompetensya pa ang mga totoong doktor. Nagalit ang mga ito at isinumbong sa Protomedico de Manila na pilitan siyang tumigil sa panggagamot at nawalan na rin siya ng pasyente. Ngunit nakilala naman niya si Doña Victorina at sila ay nagpakasal. Pagkatapos ng kasal, lumipat sila sa bayan ng Santa Ana upang idaos ang kanilang pulot gata at upang doon na rin manirahan. Ang kanyang pangalan ay ginawang Victorina de los Reyes de Espanada. Binago na rin niya ang kanyang anyo upang maging mukhang taga-Europa. Kinulayan nito ang mukha at nagpalamuti sa katawan. Makalipas ang ilang buwan, siya kuno ay naglilihi at kailangan pa sa Espanya manganak upang hindi matawag na revolusyonaryo ang kanyang anak. Kung kaya't walang nangyari sa ambisyon na makapunta sa Espanya, ang ginang bagkus ay manatili sa tinubuang lupa na kung tawagin niya ay lupain ng mga salbahe. Wala rin siyang tiwala sa mga kapwa Pilipino kung kaya't humirang pa siya ng Kastilang tagapangasiwa ng kanyang mga ari-arian. Sa pagkabigo ng kanyang pangarap ay
Buntunan ng ginang ang kanyang asawa na pumayag naman maging Andres de Saya at tagasalo ng alboroto ng asawa. Inuutos-utusan din niya ito at may mga pagkakataon na sinasaktan niya ito ng pisikal na tinanggap na lamang ng lalaki. Pati ang kapritso ng ginang na magpagawa ng karatulang marmol na may nakaukit na Doctor de Espadaña, espesyalista en toda clase de enfermedades. Walang nagawa ang lalaki kahit labag sa kalooban nito na i-anunsyo sa publiko na siya nga ay isang manggagamot sapagkat siya nga ay nagpapanggap lamang. Kabanata 44 ang pangungumpisal. Patuloy na mataas pa rin ang lagnat ni Maria Clara at kapag ito ay nagdedeliryo ay walang binabanggit kundi ang pangalan ng kanyang ina. Si Kapitan Tiago naman ay walang tigil na nagpapamisa at nag-aabuloy. Ang pinakahuli ay ang pagbibigay ng tungkod na ginto sa Birhen ng Antipolo. Makalipas ang ilang araw, kasabay ng pag-inom ng gamot na inireseta ni Don Tiburcio ay humupa ang mataas na lagnat ni Maria. Ikinatuwa naman ito ng mag-asawang Tiburcio. Magkakaharap sina Padre Salvi, Kapitan Tiago at mag-asawang Espadana at napag-usapan na malilipat sa parokya ng Tayabas si Padre Damaso. Ayon kay Kapitan Tiago, ikinalulungkot ito ni Maria Clara sapagkat para na rin niyang ama ang pari. At ang pagkakasakit ng dalaga ay bunga ng mga kaguluhan na nangyari noong gabi ng pista. Ikinasiya naman ng kura na mainam nga na hindi nakikita sina Ibarra at Maria Clara dahil tuluyan itong gumaling, ngunit sinalungat naman ito ni Doña Victorina. Hindi naman siyempre nagpatalo ang pari at sinabing higit na nakagagaling ang pagkakaroon ng malinis na budhi kaysa mga gamot. Napikon ang Donya at iminungkahi sa pari na gamutin ng kanyang kumpisal ang nakakabanas na si Doña Konsolasyon. Wala namang naisagot ang pari kung kaya't tinagubilinan na lamang niya si Kapitan Tiago na ihanda na si Maria para sa pangungumpisal. Ipinabigay rin niya ang biyatiko upang lubusan itong gumaling. Oras na para uminom ng gamot si Maria Clara at ininom nga nito ang pildoras na mula sa bumbong ng kristal. Nalaman ni Maria kay Sinang na abala si Ibarra na mapawalang bisa ang pagiging ekskomulgado nito. Dumating naman si Tia Isabel upang ihanda si Maria sa pangungumpisal at pati na rin ang kalooban nito tungkol sa paglimot kay Ibarra. Sa obserbasyon ni Tia Isabel, si Padre Salvi ay halatang hindi nakikinig sa sinasabi ni Maria Clara bagkus ay matiim itong nakatitig kay Maria na tila ba inaalam ang nasa isip ng dalaga. Inuulit ko, sa obserbasyon ni Tia Isabel, si Padre Salvi ay halatang hindi nakikinig sa sinasabi ni Maria Clara bagkus ay matiim itong nakatitig kay Maria Clara na tila ba inaalam ang nasa isip ng dalaga. Noli Me Tangere ng pangkat 3. Itutuloy.